The Holy Bible. Reading Plan, 18th Day, Tagalog Version. Genesis chapter 45 and 46, Psalm chapter 108, and Galatians chapter 2. Genesis chapter 45. Nagpakilala si Jose sa kaniyang mga kapatid. Ika-45 kabanata. Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili, kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin. At nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose, kaya narinig ito ng mga Ehipsyo, at ng sambahayan ng Paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose, totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot sa kanya ang mga kapatid niya, dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." Nang lumapit na sila, sinabi niya, "Ako si Jose na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala nyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili nyo, dahil ipinagbili nyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Ikalawang taon pa lang ito ng taggutom, at may susunod pang 5 taon na walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin ninyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Sabihin niyo rin sa kanya na maaari siyang tumira sa lupain ng Goshen, kasama ang kanyang mga anak at mga apo, mga hayop, at ang lahat ng ari-arian niya, para malapit siya sa akin. Aalagaan ko siya rito sa Goshen, dahil may darating pang 5 taon na taggutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang sambahayan, pati ang kanyang mga hayop." Nagpatuloy si Jose sa pagsasalita, "Ngayon alam nyo na, maging ng kapatid kong si Benjamin, na talagang ako si Jose ang nakikipag-usap sa inyo. Sabihin nyo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit ko rito sa Ehipto, at ang lahat ng nakita ninyo tungkol sa akin, at dalhin nyo siya agad dito sa akin." Pagkatapos, niyakap ni Jose ang kanyang kapatid na si Benjamin. Umiiyak siya habang nakayakap kay Jose. Pagkatapos, pinaghahagkan ni Jose ang lahat ng kapatid niya, at patuloy siyang umiiyak sa kanila. Pagkatapos noon ay nakipag-usap sa kanya ang mga kapatid niya. Nang makarating ang balita sa palasyo ng Paraon na dumating ang mga kapatid ni Jose, natuwa ang Paraon at ang kaniyang mga opisyal. Sinabi ng Paraon kay Jose, "Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ang mga hayop nila at bumalik sa lupain ng Kanaan. Pagkatapos dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kani-kanilang pamilya, dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Ehipto at matitikman nila ang pinakamagandang ani nito. Sabihin mo rin sa kanila na magdala sila ng mga karwahe mula rito sa Ehipto para masakyan ng mga asawa at anak nila sa paglipat nila rito. At dalhin nila rito ang kanilang ama. Huwag na silang manghinayang sa mga ari-arian nilang maiiwan, dahil ang magagandang bagay sa buong Ehipto ay magiging sa kanila." Ginawa ito ng mga anak ni Jacob, at ayon sa utos ng Paraon, binigyan ni Jose ang mga kapatid niya ng mga karwahe, at pinabauna ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Binigyan din niya ang bawat isa sa kanila ng damit, pero ang ibinigay niya kay Benjamin ay 5 damit at 300 pirasong pilak. Pinadalhan din niya ang kanyang ama ng 10 asnong may mga kargang pinakamagandang ani mula sa Ehipto, at 10 babaeng asno na may mga kargang trigo, tinapay at mga baon ng kanyang ama sa paglalakbay. Nang pinaalis na niya ang kanyang mga kapatid, sinabi niyang huwag silang mag-aaway sa daan. Kaya umalis sila sa Ehipto at bumalik sa kanilang ama sa Kanaan. Pagdating nila roon,
Sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya pa nga ang tagapamahala ng buong Ehipto. Natulala si Jacob. Hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila at nang makita niya ang mga karwahe na ipinadala ni Jose para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Sinabi ni Jacob, "Naniniwala na ako. Ang anak kong si Jose ay buhay pa. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Genesis chapter 46. Pumunta si Jacob sa Ehipto. Ika-46 na kabanata. Umalis si Jacob papuntang Ehipto, kasama ang sambahayan niya na dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagdating niya sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng ama niyang si Isaac. Kinagabihan, nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Tinawag ng Diyos si Jacob at sumagot si Jacob sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, "Ako ang Diyos na siyang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot pumunta sa Ehipto, dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto, at muli kitang ibabalik dito sa Kanaan. At kung mamamatay ka na, nandiyan si Jose sa iyong tabi." Pinasakay si Jacob ng mga anak niya sa karwaheng ibinigay ng Faraon para sakyan niya. Pinasakay din nila ang mga asawa at anak nila, at lumipat sila mula sa Beersheba. Dinala nila ang mga hayop at mga ari-ariang naipon nila sa Kanaan. Dinala rin ni Jacob sa Ehipto ang lahat ng kanyang lahi, ang mga anak niya at mga apo. Ito ang mga pangalan ng mga Israelitang pumunta sa Ehipto. Si Jacob, ang panganay niyang anak na si Reuben. Ang mga anak ni Reuben, sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Si Simeon at ang mga anak niya, sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, at si Shaul na anak ng isang Kananeya. Si Levi at ang mga anak niya, sina Gershon, Kohat at Merari. Si Huda at ang mga anak niya, sina Onan, Shelah, Perez at Zerah. Pero si at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Perez, sina Hezron at Hamul. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto. Si Isakar at ang mga anak niyang sina Tola, Puwa, Iyog at Shimron. Si Zebulun at ang mga anak niya, sina Sered, Elon at Jeleel. Sila ang 33 anak at apo ni Jacob kay Leah na ipinanganak sa Padan Aram, at hindi kabilang ang anak niyang babae na si Dina. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto. Si Gad at ang mga anak niyang sina Zephon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak niyang sina Imna, Ishba, Ishvi at Beria. Ang kapatid nilang babae na si Serah. Ang mga anak ni Beria na sina Heber at Malkiel. Sila ang 16 na anak at apo ni Jacob kay Zilpa, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Leah. Ang mga anak ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin. Ang mga anak ni Jose kay Asenat na ipinanganak sa Ehipto na sina Manase at Ephraim. Si Asenat ay anak na babae ni Potifera na pari sa lungsod ng On. Ang mga anak ni Benjamin, sina Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, at Ard. Sila ang 14 na anak at apo ni Jacob kay Raquel. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto. Si Dan at ang anak niyang si Hushim. Si Naphtali at ang mga anak niya, sina Jashel, Guni, Jezer at Shilem. Sila ang 7 anak at apo ni Jacob kay Bilha, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Raquel. Ang bilang ng lahat ng anak at apo ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 66. Hindi pa kabilang dito ang mga asawa ng kanyang mga anak. Kasama ang 2 anak ni Jose na ipinanganak sa Ehipto, 70 ang kabuuan ng sambahayan ni Jacob
na natipon sa Ehipto. Nang hindi pa sila nakakarating sa Ehipto, inutusan ni Jacob si Juda na maunang pumunta kay Jose para ituro sa kanila ang lugar ng Goshen. Nang dumating na sina Jacob sa Goshen, sumakay si Jose sa karwahe niya at pumunta roon sa Goshen para salubungin ang kanyang ama. Nang magkita sila, niyakap ni Jose ang kanyang ama at tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ngayon handa na akong mamatay dahil nakita na kita ng buhay." At sinabi ni Jose sa mga kapatid niya at sa buong sambahayan ng kanyang ama, "Aalis ako at sasabihin sa Faraon na narito na ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan ng aking ama na nakatira sa Kanaan. Sasabihin ko rin sa kanya na nagpapastol kayo ng mga hayop at dinala ninyo ang mga hayop ninyo at ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya kapag ipinatawag niya kayo at itinanong kung ano ang trabaho ninyo, sabihin niyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula pagkabata, katulad ng mga magulang ninyo, para patirahin niya kayo sa Goshen, sapagkat nasusok lamang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop." The Book of Psalm, chapter 108. Ika-108 kabanata. Panalangin para tulungan ng Diyos. O Diyos, lubusan akong nagtitiwala sa inyo. Buong puso kitang aawitan ng mga papuri. Gigising ako ng maaga at ihahanda ko ang alpa at mga instrumentong may mga kwerdas. Panginoon, pupurihin kita sa gitna ng mga bansa. Ako'y aawit para sa inyo sa gitna ng inyong mga mamamayan, dahil napakadakila at walang kapantay ang pag-ibig nyo at katapatan. O Diyos, ipakita nyo ang inyong kapangyarihan sa kalangitan at sa buong mundo. Iligtas nyo kami sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Pakinggan nyo kami, upang kaming mga iniibig nyo ay maligtas. O Diyos, sinabi nyo roon sa inyong templo, "Magtatagumpay ako. Hahatiin ko ang Shechem at ang lambak ng Sukot para ipamigay sa aking mga mamamayan. Sa akin ang Gilead at Manase. Ang Ephraim ay gagawin kong tanggulan at ang Huda ang aking tagapamahala. Ang Moab ang aking utusan at ang Edom ay sa akin din. Sisigaw ako ng tagumpay laban sa mga Filisteo. Sinong magdadala sa akin sa Edom at sa lungsod nito na napapalibutan ng pader? Sino na ang makakatulong, O Diyos, ngayong itinakwil nyo na kami? Ni hindi na nga kayo sumasama sa aming mga kawal. Tulungan nyo kami laban sa aming mga kaaway, dahil ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Sa tulong nyo, O Diyos, kami ay magtatagumpay, dahil tatalunin nyo ang aming mga kaaway. The Book of Galatians, chapter 2. Ikalawang kabanata. Ang pagtanggap kay Pablo bilang apostol. Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Hudyo. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Hudyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng magandang balita. Ang mga namumuno sa mga mananampalataya sa Jerusalem ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Kung sa bagay, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila. Dahil walang itinatangi ang Diyos,
Sa halip na dagdagan nila ang mga itinuturo ko, kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Diyos sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga hindi Hudyo, tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga Hudyo. Sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo. Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesia na sina Santiago, Pedro at Juan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita. Napagkasunduan namin na kami ang mangangaral sa mga hindi Hudyo at sila naman ang mangangaral sa mga Hudyo. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga may hirap. At iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Pinagsabihan ni Pablo si Pedro. Noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumain kasama ng mga hindi Hudyo. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Hudyo para maligtas. Pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya sa pagkukunwari niya at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat. Bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang mga Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi Hudyo. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Ngunit alam namin na ang tao ay tinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautusang iniwan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.